are no victories in giving up. Like a Spartan, who never retreats, nor surrender. There are no victories in you have to be that eagle, like Spartan, that soars high above the storm. Surrender. There are no victories in you have to be that eagle, infinite possibilities. If we have the first-class mindset, please, you can reach all the stars. Possibilities. If we have the first-class mindset, please, believe in God's time, all the stars. Possibilities. For at the proper time, believe in God's time, we will reap a harvest. If you work given time, believe in God's time, we will reap a harvest. If you work given time, believe in God's time, we will reap a harvest. If you work given time, believe in God's time, we will reap a harvest. Hello everyone, kumusta kayong lahat? Sa lahat po nang nandito sa ating Zoom, kumusta po kayong lahat? And sa nanonood po sa ating Facebook Live, sa ating All Stars groups. And our training right now, it's about YIM or Y Network Marketing. So maganda po no, na mapasa na natin yung ating Zoom link sa mga downlines natin, sa mga members natin, leaders natin, para magkaroon sila ng idea, no? Mas magkaroon ng foundation through our business. Ayan. And before that, no, pwede ko bang batiin muna yung mga nandito sa ating Zoom? Okay lang ba? Pa-type muna kung saan ka right now nanonood. So, i-delegate na natin yung ating meeting, yung ating Zoom link sa ating mga group chats para maka-attend na po sila. Ayun, si Mentor Ye. Amazing morning watching from Bicol. Si Mentor Rini. Ayan. Amazing morning, Mentor J Mart. Ayan. Amazing morning too. And si Mentor Ed. Watching from Paranaque. Amazing morning. And kay Mentor, ayan, si Mentor Rini sa Novaliches po pala siya nanonood. Ayan. Okay, so ano natin, delegates na natin yung ating Zoom. Kung yung mga sabihin nyo sa mga busy na mga members nyo, ayan, na okay lang naman umattend, no? Kung may ginagawa sila, pwede silang mag-headset, mag-headphone para rinig na rinig pa rin nila yung topic kahit may ginagawa. Pero kung yung mga wala naman pong ginagawa right now, pwede naman po silang pumunta sa isang sulok para, alam mo yun, walang distraction. At alam mo yun, para mas makakapag-focus nila, ma-absorb nila itong topic natin. Okay? And sa mga hindi talaga kaya no, na makapanood nitong training na to, so pwede silang balikan sa ating groups na All Stars. So recorded naman po ito. Check ko lang. Ayun. So nasa ano natin, groups natin. Ayan, si Mentor Jubel. Ayan, amazing morning mentors watching from Oman. Ayan. Local and international tayo right now. Ayan, pasa pa natin. So mag-start tayo, I think mga 6:05. Ayan, mga ganun. So our topic right now, very important talaga to, very basic pero napaka-importante kasi ito yung foundation sa negosyo natin. Okay? Alam nyo ba nung itong topic na to, nung naunawaan ko siya, nung na-realize ko siya na very important pala. Okay? Yung magiging topic natin. Okay? Yung why network marketing. Kaya po ang dami nating mga top mentors na ganon kagigil sa negosyo natin. Ganon ka, alam mo yun, binibigay lahat, all in sa negosyo natin. Kasi naunawaan nila itong topic natin na why network marketing.
Yung iba, hindi na talaga naghanap ng iba pang pagkakakitaan, ng iba pang opportunity. I am worldwide na lang yung tinatrabaho. Nagkaroon siya ng understanding dito sa topic na to. Okay? So, very important, mga mentors, no? Disclaimer lang natin. Okay? Itong topic natin is more on realization. Okay? Kasi nung napakinggan ko to, talagang, alam mo yun, ganun pala yun, ito pala yun, mga ganun. More on realization. Wala gaanong quotes to, wala gaanong, alam mo yun, mga motivation. More on realization. Kaya ready mo yung sarili mo. Ayan, may nagbaba, eh. Ayan, yung walking brother, watching from Caloocan. Ayan, watching. So, i-ready mo, mentors, yung sarili mo. Okay? So, i-ready mo yung sarili mo kasi may mga bagay na mababanggit ako na pwedeng masakit. Okay? Pero yun talaga yung totoo. Yun ang reality. Okay? So, ibig sabihin, hindi ikaw yung pinapatamaan ko sa training na to, yung katabi mo. Okay? Kung may katabi ka dyan, yun yun. Okay? So, ayan. We have 11 participants right now. Check lang natin sa mga GCs natin, mentors. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Mentor J Mart and full-time ko na pong ginagawa si I Am Worldwide. And ito lang yung alam mo yun, bread and butter, okay? Na trinatrabaho ko right now kasi alam ko yung pwedeng mangyari, okay, sa akin sa ganitong business. Ayan. Ayun si Mentor Lucy watching from France. Ayan. Hello po sa mga business partners natin na nasa France. Dream country ko yan eh, yung sa Europe. Makapasyal doon. Okay. Kasi di ba France is part of ng Europe? Tama ba, Mentor Ye? Gumaganda talaga si Mentor Ye. Malapit na dito sa Vida next time. Ayun. So siguro pwede na nating simulan ano, yung ating topic. Kasi more on mahaba-haba. Okay, more on mahaba yung tinatawag nating realization. Pag-usapan natin more on reality. Okay? So, training to mentors. So, pwedeng yung mga mabibitawan ko nga, no? Medyo masasakit. Sa una lang yan. Okay? Ma-overcome mo din yan. Okay? Sino po dito yung mga first time po na, yan, yan. Sino po dito yung mga nasa 6 months below pa lang sa negosyo natin? Sa IM. Okay lang po ba pa-type ng 1 kung 6 months pababa ka pa lang dito sa negosyo natin? Ayun, si Mentor Carl, si Mentor Marlene, oh, maraming bago, no? Yan, Mentor Holyu. Yan, maraming pong bago, 6 months pababa. So dito, tong topic natin, lalalim po yung foundation nyo sa negosyo natin. Okay? Check ko lang yung aking slides. Recording. Ayun, so welcome po sa ating 15 participants right now na nandito sa Zoom. At sa ating nanonood po sa ating Facebook Live, welcome po sa inyong lahat. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Mentor J Mart. And I'll be your trainer for today. Yan. So start na po natin mga mentors. Pa-type naman kung clear and loud na yung aking boses. At kung nakikita na po yung aking screen. So pa-type po ng 1 din ulit.
Ayan, yan, yan. Thank you so much po sa lahat ng nagpa-participates right now. So we have 17, yan. So habol na lang po yung iba pong mga mentors natin sa ating training. Okay? So pa-type naman dyan ulit, I am ready. Kasi ready na akong ibagsak to. Pa-type naman ulit dyan. Ayun, thank you so much kay Mentor Emilda. Mentor Kate. Yan. Mentor Ye. Okay, thank you so much po sa lahat ng nagta-type. So, our topic right now it's about why network marketing. And napakaganda tong slides na to kasi galing po ito sa ating Vice President, si VP Aika. And grabe lang tong topic na to. Very basic siya, pero napaka-importante sa foundation natin, sa negosyo natin. Dito yung tinatawag na reality, realization lahat yung pag-uusapan dito. Okay, kaya sabi ko nga ulit, no, sa mga bagong pasok, i-ready mo na yung sarili mo. Okay, may mga masasakit dito na ma-analyze natin na ay ganun pala yon, ganito pala yon. Okay? So ready lang? Yan. So simulan natin sa isang kwento. So mayroong fox and rabbit. Yan. So yan yung story natin. Simulan natin sa isang kwento. So itong fox na to, may magkaibigan na fox. Habang naglalakad sila, that day, naghahanap sila ng pagkain. Okay? Gutom na gutom, gusto nilang kumain. So habang naglalakad sila, nakita nung dalawang fox nang nakakita sila ng rabbit. So yung rabbit, napaka-cute, napakataba, napakalaman. Ang sarap kainin. Okay? So ngayon nag-usap yung dalawa, hindi na sila alam mo yun, nag-isip pa ng marami, hinabol nila yung rabbit kasi gusto nila ng pagkain. So ngayon, nung ginawa nila yon, naramdaman ng rabbit na may paparating sa kanya. Kaya yung ginawa niya, tumakbo yung rabbit. So, 10 minutes, no, takbo pa rin sila ng takbo, hindi pa rin nila mahabol yung rabbit, takbo ng takbo yung dalawang fox. Hinahabol talaga, gustong-gusto na talagang, alam mo yun, kainin yung rabbit. Dumating ng 30 minutes, ang layo na ng narating nila, pero grabe pa rin yung takbo, bilis nung rabbit. Alam mo, hindi nagpapahuli. Umabot na ng 40 minutes, umabot na ng isang oras, yung pagtatakbuhan nila, hingal na tong dalawang fox na to. Sobrang, alam mo yun, exhausted na, sobrang hingal na. Ang ginawa nila, tumigil. Ayan, tumigil sila. Kasi parang walang chance na magpahuli yung rabbit. So ngayon, sabi naman ng dalawang fox, marami pa naman dyan pagkain. Okay, marami pa naman tayong mahanap dyan na pagkain. So, hayaan na natin. Okay? So ngayon, bakit kaya hindi nila mahabol-habol? Okay, question ha. Bakit kaya hindi nila mahabol-habol yung rabbit? Meron ba ditong nakakaalam? Bakit kaya? Okay. So ngayon, dahil hindi nila mahabol-habol yung rabbit, kasi ang reason niya ba't hindi siya mahabol, kasi running for life. Buhay ang nakataya. Yung fox naman, ang dahilan naman nila is dahil lang sa pagkain. So, medyo mababaw yung dahilan nitong dalawang fox na to. Pagkain lang. Itong rabbit na to, kaya siya tumatakbo ng sobrang bilis. Kasi nagtumatakbo siya dahil sa buhay niya na nakasalalay. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ng rabbit, syempre, hindi ka talaga magpapahuli. Okay, buhay mo na yung nakataya. Ngayon, sa negosyo natin sa IM Worldwide, ano yung dahilan mo kung bakit mo ito ginagawa? Kasi pwede kasing nahirapan ka, napagod ka, okay? Nag-i-stop na, nag-quit na tayo. And then humahanap na tayo ng ibang opportunity na ay mas maganda ata si ganito, mas okay yung ganito, ganon. Alam niyo kung bakit nung na-realize ng mga top mentors natin na they're running for their life, itong IM Worldwide. Ganon sila nagsipag, ganon sila, alam mo yun, binigay lahat ng todo, nahihirapan, napagod. Alam mo yun, ang daming mga sacrifices sa pagnenegosyo, andun lahat, yung struggle, challenges.
pero hindi tumigil. Okay, kasi alam nila na pag ginawa nila ang I Am Worldwide, okay, hindi na yung sarili nila yung binabago nila, pati yung family nila. Okay, yung income, yung matulungan yung mga anak, alam mo yun, mabago yung buhay, yung pagod na sila pagdating sa work, ayaw, gusto nilang makawala na doon sa tinatawag nating rat race. Ganon po kaya nagsipag yung mga top mentors natin, yung mga nasa I Am Worldwide. Ang good news, nasa I Am Worldwide na tayo. Ngayon, ikaw yung makakaalam kung ano yung pinakadahilan mo dito. Mas maganda, mas malalim yung dahilan mo para mas itudo mo si I Am Worldwide. Okay? Yan. Nakakasunod po ba? Ayan. So, ngayon, ano ba ang I Am Worldwide sa atin? Okay, ito ba yung pang-survive lang ba natin? Humahataw ba tayo sa I Am Worldwide dahil alam mo yan, ginagawa lang nating as part-time, extra income lang, di ba? Um, pwedeng ano lang to, pang, alam mo yun, pangkain, pangbayad ng bills, ganon. So, yun yung pwedeng dahilan, okay? Or ginagawa mo na si I Am Worldwide dahil nasa buhay ng family mo. Okay, dahil nasa buhay mo, gusto mong mabago ng mabago, gusto mo pang, alam mo yan, mangarap ng mataas at gusto mo talagang may makuha pa. So ngayon, ikaw yung nakakaalam ng dahilan na yan. Okay? It's either for lunch, pang survive lang, or itutudo mo na talaga. Okay? So ito naman topic natin, it's about the Social Security System Survey. Ngayon, meron daw yung iba na mga tao na dahil dito sa survey na to, yung Social Security System natin, dito natin makikita yung mga tao na, like example, ito, dependent and relatives. So, alam mo yun, umaasa um, sa relatives. Example, kung ikaw makaka-relate ka dito kung isang ang OFW, yung, yung umaasa sila doon sa padala mo. Okay? Nawalan sila ng, alam mo yun, nawalan ng bills, may kailangan na babayarang bills, tatawag sila sa'yo, okay? Kailangan ng ganito, nakadepende sa relatives. 45%, most of yung people, no? Nakaasa sa relatives, yung bigay. Ayan. So, dito naman sila sa bilong sa dependent and relatives. Ibang tao naman is dependent on charity. Ito yung umaasa sa donation. Okay, charity. Like example, nung nagkaroon ng COVID-19, okay, meron dyan yung um, nakadependent on charity. Yan, mga ayuda. Yan. So, more andito sila bilong, okay, dito sila, ito yung survey ng SSS. And ito naman, is still working. Ito naman yung mga taong 23% na nagtatrabaho ng nagtatrabaho. Kahit alam nyo, kahit matanda na, nagtatrabaho pa rin, hindi siya umaasa sa relatives. Hindi din siya umaasa sa charity. Okay? Umaasa siya doon sa tinatrabaho niya. Nagtatrabaho ng nagtatrabaho para kumita ng pera. Okay? So ngayon, most of the time, ito yung konti lang yung napundar or wala talagang naipon, walang napundar. Kasi nga, yung kinikita is kulang pa doon sa gastusin. No, is still working pa rin kahit matanda na, okay? Dito sila sa bilong sa 23% is still working. And ang 2% financially independent. Okay, ito na yung may time freedom, may financial freedom na, okay? Meron na siyang, alam mo yun, malaki na yung income, mayroon malaking savings, financially independent. So, ang pinaka-goal natin, okay, ang pinaka-goal natin, mabilong tayo doon sa 2% na yon. Okay? Kaya, ang I Am Worldwide, ito yung vehicle. Okay, hindi, ang I Am Worldwide is hindi siya guaranteed na mapupunta, andun na tayo agad sa financial independent. Okay? Ibig sabihin, vehicle ito, yung I Am Worldwide, na mapunta tayo doon sa 2%. Kasi maybe andito tayo sa still working, no? 23%, most of people. So goal natin, patay mo nga dyan, goal, financially independent. Kasi yun ang goal natin. Mabilong tayo doon sa 2% na
okay na yung buhay. Marangya na yung buhay. Alam mo yon, na wala ka gaano nang iniisip kasi meron ka ng malaking income. Okay? Nakukuha mo na yung gusto mo. May freedom na. Okay? So, doon tayo, no? Ang I'm Worldwide vehicle to para papunta tayo doon. And yung iba naman, andyan na talaga. Okay? Classification of countries. Ito naman, merong country na underdeveloped. Ito yung poverty is rampant, white collar workers are very few, and small fish versus small fish. Okay, ito po yung underdeveloped countries na kung saan, alam mo yun, ang hirap, alam mo yun, may kanya-kanya silang business, pero small time, okay, mga mamaliit na mga businesses, wala pa ditong nagtatrabaho kasi nga wala pang mga, alam mo yun, wala pang mga pagtatrabuhan, okay? Kaya dito, nag-aagawan ng market. Okay, ang hirap pong makasurvive dyan. Pero andyan pa rin sila, nagsusurvive ng nagsusurvive. Yan yung tinatawag na underdeveloped country. Ito naman, developing country, okay? The nation is still in making progress. It requires a huge amount of capital, small fish and big fish. Okay. May mga ano na dito, mga small business and mga big businesses. Tapos diyan na din may mga, alam mo yun, nangangailangan na din ng workers, kaya nag-a-apply sa mga big businesses. Pero ang mahirap din dito sa country na to kasi natatalo lagi yung mga small businesses. Okay, kinakain siya ng mga big businesses. Big fish, small versus small fish. And then ito develop. Ito na yung wala kang makita ng mga small businesses, puro mga big businesses na. Okay? Ito na yung develop na yung country. Okay, like example Canada, example USA, 'di ba? Mga develop na yung mga country na 'yon. Na kung saan sobrang laki na, no? Ang laki na ng ito to. Yan, middle class and big fish versus big fish, naglalabanan na yung mga big time negosyante. Yan, balikan natin. Okay. So ngayon, saan ngayon tayo belong? Okay, pa-type naman diyan kung alam natin kung saan tayo belong. Ay, sorry. Nai-slide. Ayun, thank you so much sa mga nagta-type. Yan, okay. Ayan. So, ayun po. Thank you so much. Andito tayo sa developing country. Ayan. So, ito naman about realization naman natin to, years in school. Okay? Ibig sabihin, nag-aaral tayo, preschool, 3 years more than. And then K to 12, kasi K to 12 na po ngayon, 12 years sa pag-school, and in college, 4 to 7 years in school. So meaning, pag-aaral nasa 19 to 22 years. Pero ang masakit dito sa school, most of the time, okay, 80% na pagdating natin ng reality, alam mo yun, nagtatrabaho ka na, hindi natin nagagamit most of the time yung 80%. Okay? Kunti lang yung nagagamit natin pagdating sa school. Pero ang pinakamaganda naman sa school, diyan tayo natutong magbasa, magsulat, very important yun, very basic yun, no? Magkaroon ng knowledge about sa life natin. So very important ang school din, pero ito lang yung masakit. Okay? We finish school to secure a job, but didn't learn financial. Wait lang, sorry. So dito, reality check is we finish school to secure a job but didn't learn about financial literacy to attain real security. Akala kasi natin before, no? Actually, nung nagkaroon ng pandemic, doon natin na-realize, more na-realize na yung pagtatrabaho, hindi siya gaanong real security.
Why? Kasi ang dami pong nawalan ng trabaho. Tama? So hindi ngayon siya real security. Kasi ang iniisip natin before nung pag-aral natin, pag nakatapos ako ng pag-aaral, magkaroon ako ng magandang trabaho, gaganda na yung buhay ko. Tama? So, pero andun na sa point na may trabaho na, okay na, pero ang hirap pala. Okay? So dito, financial illiteracy is the root of our financial struggle. Okay? And most people are professionally literate but financially illiterate. Kasi hindi naman talaga tinuturo sa school ang pagyaman. Okay, more ang school, nagde-develop talaga siya ng trabaho. Okay, ng employment. Doon talaga siya papunta. Okay? Kaya sabihin na lang natin in retirement age, 65 years old. Kung tayo man magtatrabaho ng magtatrabaho, after 65 years old, retirement na natin, yung years na ginugol natin sa schools natin, 22 years, one-third of our life. And then working for others, ito na yung 43 years, two and a half, two-third of our life. Ito yung nagtrabaho ka na nagtrabaho. And then, okay. So, people work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Actually, yung pagtatrabaho sa employment is talagang ang dami pong nag-work na after pag-retired, wala talagang gaanong napupundar at wala gaanong nasa-save. Why? Kasi yung pang-araw-araw na sahod is talagang kulang siya. Okay? Kaya po ang daming mga loan, mga after pag-retire, may mga loan pa, may mga utang, mga ganun. Kasi nga kulang yung kinikita. Okay? Ngayon, yan. Formal education will make you a living, self-education will make you a fortune. So, yung pag-aaral, okay, nakakatulong siya. I'm not against about school. Pero nag-create talaga siya ng employment, ng pagtatrabaho talaga. So, formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Ito na yung, alam mo yun, inaaral mo na kung paano magpayaman, paano kumita ng pera. Okay? Kaya ang ngayong worldwide, napaka-grateful natin kasi dito tinuturo tayo kung paano maging successful na hindi tinuro sa school. Okay? Paano mangarap ng mataas na hindi tinuturo sa school, ang tinuturo lang doon, it's about basic. Okay? Yan yung self-education will make you a fortune. Okay? Kasi ang wage, isipin natin ang wage or minimum wage, mga ganun. Basta wage, ibig sabihin, can make you a living. Pwede tayong makasurvive doon, pwede tayong mabuhay ng mabuhay doon, pero hindi yun ang nagbibigay sa atin ng kaginhawaan, ng fortune. Okay? About profits. Ang profit kasi or tubo, kaya kasing lumago ng lumago yan. Okay? Nagkaroon ng mas malaking income mo. Okay? Yun yung magbibigay sa'yo ng fortune. Ang ngayong worldwide, di ba, basic, nasa commission-based tayo, nasa profit-based tayo. Meaning, ang ngayong worldwide, pag tinatrabaho mo siya ng tinatrabaho, nagkakaroon ka ng commission. Okay? Kakaroon ka ng profits na kung saan ibigay mo yung todo mo, sipagan mo ng sipagan, kaya mong kumita ng malaki. Sa work, okay, sipagan mo ng sipagan, dadami po yung trabaho mo. Okay, yun ang pinaka-reality. Hindi tumataas yung sahod, ang tumataas yung trabaho. So, ito po si Sir Robert Kiyosaki, the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. 'Di ba? Tama? Okay? So, very basic to na sinabi ni Sir Robert Kiyosaki. Bakit, no? Bakit kaya hindi natin naisip na yung pera natin, yun ang magtatrabaho para sa atin? Minsan tayo lang talagang nagtatrabaho para sa pera. Pwede pala yung pera mo, yun ang magtrabaho para sa'yo. Okay? So, ito, more on realization tayo. If we start working at the age of 21 years old, then start saving at least 10,000 per month. Okay? 10,000 per month, within 12 months or 1 year,
meron kang na-save na 120,000. 120,000. Okay, 22 years old ka na yan. Example, nag-start ka ng 21, isang taon, 22 years old, may 120,000 per year ka. Mag-save ng 10,000 per month. After 10 years, okay, sorry. Ibig sabihin, 120,000 times natin ng 10, 1.2 million, 31 years old na tayo niyan. Dagdagan pa natin ng another 10 years, okay? Meron ka ng 2.4 million, 41 years old. Okay, dagdagan pa natin another 10 years. Okay, 3.6 million, 51 years old. Okay, 30 years of working, yan po yung na-save natin, 3.6 million. Okay? Ngayon, kung makikita natin, ito kapag nakakapag-save tayo ng 10,000 per month. Ito, kung sumasahod tayo ng 15,000 to 20,000 per month, okay, andun yung mga bills natin, andun yung mga ibang mga gastusin natin, kasi ang gastos tuloy-tuloy. Okay? Kaya po ang hirap din mag-save. So ngayon, wala. Okay? Walang naipon. Kaya po yung sinasabi nila palagi na alam natin na naririnig natin palagi na yung payslip, okay, pag pay sa atin, sleep na. Napunta na sa mga bills natin, mga bayarin natin. So, ito yung, alam mo yan, trabaho, di ba? Meron to. Trabaho tayo ng trabaho, pagsahod, okay? Pagsahod, pagsweldo, pagsahod, gagastos. Pagkagastos natin, okay, kulang. Okay, kulang yung sahod. Ang mangyayari, anong gagawin? Okay, manghihiram, mangungutang. After that, syempre magtatrabaho ulit tayo. Pagtrabaho, pagsahod, okay, pagsahod, another ulit, no? Pagsahod mo, gagastos. Ngayon, since gagastos ka, kulang pa. Tapos meron ka pang hiram, di ba? Utang. Ngayon, ang gagawin, mangungutang ulit. Andito na tayo sa tinatawag nating rat race. So, ang pinaka-goal natin, through IM Worldwide, makaalis tayo sa ito, paulit-ulit yung, alam mo yung gigising ka, tapos matutulog ka, gigising ka, alam mo yung paikot-ikot na gano'n na parang wala nang nangyayari. Parang wala lang. Okay? Parang go with the flow na lang para makasurvive ng makasurvive. So ang goal natin, through IM Worldwide, makaalis tayo dito sa tinatawag nating rat race. Patype mo naman dyan, mentors, kung ready ka nang umalis. Kung ikaw nandito pa sa part na to, I am ready. Patype lang, okay? Yan. So ang goal natin, makaalis doon. Okay? Kaya po, ang I'm Worldwide, napaka-grateful natin. Ito yung vehicle. Okay? Pero hindi siya guaranteed. Vehicle siya. Okay? Bigyan mo lang ng time and effort ang negosyong to, makakaalis tayo doon. Ito naman, what is material wealth? Okay? Pag-usapan natin about wealth. Yan. So, material wealth, it is the status of our income that supports our way of living even if we do not work. It is the number of days we can survive without working. Example, nung nagkaroon ng pandemic, gaano yung material wealth natin? Okay? Example, meron kang 200,000 sa bangko ngayon. Tapos, titignan mo kung magkano yung monthly expenses mo. Okay? Sabihin na lang natin 50,000 total, okay, na monthly expenses mo. Ngayon, 200,000 i-divide natin ng 50,000, 4 months or 120 days, ubos na yung savings natin. Yun ang material wealth natin. Ibig sabihin, ang material wealth natin hanggang 4 months. Okay? Kasi ito, sabi niya dito, it is the number of days we can survive without working. Example, nagbakasyon ka. Okay? Since nakapag-build ka ng material wealth, 1 taon, 2 taon, nagbabakasyon ka pa, hindi ka pa naghihirap. Okay? Andun pa rin, may wealth ka pa rin. Yun po yung material wealth. Okay? So, your material wealth is 4 months or 120 days. Okay? Copy ba? So, asset is puts money in our pocket versus
liabilities takes money out of our pocket. Okay, kailangan ma-realize natin to mentors na ang asset, ito yung nagpapapasok sa atin ng pera. Example, nag-put up ka ng business, okay? Example, bumili ka ng condominium, tapos yung condominium na yon, pinaupahan mo ng pinaupahan, nagbibigay sa iyo ng asset. Okay? Or tumira ka doon, tapos kailangan talaga yon for your business, asset siya. Okay? Na nagbibigay pa rin sa iyo ng income, ng mas malaki. Ang liabilities, ito yung bumili ka, tapos okay na yon, wala nang bumabalik, liabilities yun. Parang sa atin, sa IM Worldwide, yung car, sa iba, liabilities. Kasi hindi nila kailangan for them. Okay, gastos siya. Ginagasolinahan nila, alam mo yan, hindi nagbabalik ng pera. Pero sa atin, ang car, asset. Kasi like example, pumunta ka sa client, nakita yung result mo, nakita yung ginagawa mo, na nakaka-change siya ng buhay. So, asset siya. So, magkakaiba yung perspective pagdating dito. Okay, pagdating, like example, di ba sa IM Worldwide, may mga bumibili ng mga mamahaling relo. Sa iba, ano talaga siya? Liabilities talaga siya. Okay? Kasi inisip nila, anin ko yung mga ganong kamamahal na mga relo. Di ba? Pero here in IM Worldwide, asset siya. Okay? Kasi we do lifestyle. Alam mo yon, ipinapakita mo may pagbabagong buhay through IM Worldwide. Kaya doon more on, di ba, nagkakaroon ng bumibilis yung negosyo mo, mas bumibilis yung flow, nakaka-inspire ka, nakaka-motivate ka, then mas alam mo yun, mas maraming sasali sa team na yon. Ibig sabihin, asset siya. Okay? Kaya kailangan important ma-realize mo yon na yung asset and liabilities. Okay? Ito naman, economic trend, no? Ito, dito natin makikita na ano yung way, no, ng life. Yan. So ito, before agriculture age. Okay, those who have land on the wealth. Okay, sabi ng lolo natin. Sabi ng lolo natin, nakikita mo ba yun, apo? Yung lupain na yan, hanggang tanaw ng mata mo, akin yan. Okay? So, siya yung pinakamayaman, di ba? Kaya ang tawag sa kanya, Don. Ayan, Don. So, ibig sabihin, sino yung mga malalaking lupain before, talagang sila yung nagkakaroon ng malaking wealth. Okay? Sila yung pinakamamayaman doon sa lugar na yon. Okay? Marami ng mga tauhan, mga nagtatrabaho para sa kanila. Okay? Kaya pag pumunta ka doon, hacienda, alam mo yung hacienda talaga. Yan yung agriculture age. Ngayon, nagkaroon ng industrial age na kung saan may mga pinapatayo na itong mga building, okay? Those who have the machinery own the wealth. May mga pinagtatrabawan na, okay? Dito, ngayon, actually dito, sabi agad ng mga negosyante, may mga negosyante. Sabi nila, kinausap nila itong mga nasa agriculture age. Okay? Since kailangan kasi nila ng empleyado nang magtatrabaho para sa kanila. Ngayon, ang sabi doon, pwede ba namin hiramin yung mga anak nyo na yung anak nyo magtatrabaho sa amin. Okay? Magkakaroon sila ng additional na income, ng pera. Okay? Ganon. Ngayon, pumayag yung mga agriculture age. Nagtrabaho ngayon. Ngayon, nahihirapan yung mga nasa agriculture age na wala nang nagtatrabaho gaano sa palayan nila. So, kailangan nila ng, alam mo yun, mga tao, mga ganon. So, ngayon, pinapabalik na yung mga anak nila doon. Ngayon, kaya nag-usap tong dalawa na to, pwede bang um, pag hindi nyo time na mag-harvest or wala talagang gaanong trabaho diyan sa mga lupain nyo, magtatrabaho sa amin yung mga anak nyo, mga ganon. Kaya more on sa pag-aaral, ganun siya naka-design. Okay? Pag mga summer break, yan yung mga anihan, mga ganon. So may mga ano 'yon. May mga um, walang pasok, 'di ba? Same break, mga ganon. Pero kapag wala naman, okay, doon na yung pag-aaral. Kasi yung pag-aaral, more on na-develop din talaga pagdating sa industrial age. Kasi kailangan kasi nila ng tao na matuturuan nila kung paano magtrabaho ng magtrabaho. Kaya doon din na-design yung school. Okay? Kaya more on, pagpasok mo ng school, mag-aral ng mabuti, kasi pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Dito siya sa industrial age.
Anyway, and ngayon naman, information age na. Those who have the right ideas, information, and network on the wealth. Meaning po, ngayon kasi, lahat ng gusto mong malaman, okay, nasa internet na. Lahat ng gusto mong ideas na gusto mong kunin, nasa internet na. Kaya nga ngayon, wala gaano na nagbabasa ng books. Okay? Mga libro, nasa internet na. Okay? And those who have the right ideas, information, and network on the wealth. 'Di ba? Ang dami na po ngayon ng mga vlogger. 'Di ba? Ang dami na ngayon na magagaling sa social media. Okay, marami nang nakakakilala sa kanila. Kaya 'di ba, more on followers yung inaabangan ngayon. Kaya yun yung network. Yun na yung network na kung saan ang kaya mo nang kumita ng malaki. Like example, marami kang followers, marami ka ng mga taong sakupan, social media, talagang grabe. Andyan pa rin yung income din. Okay? So, nasa information age na tayo. Nasusundan po ba? Gising pa ba? Yan, pa-type naman ng 1 kung nakakasunod. Inom lang ako ng water. Yan. Pa-type naman po ng 1. Ayun, thank you so much po kay Mentor Mia, Mentor Julio, and Mentor Mary Jane. Yan. So, next natin. So, dito naman, more on realization to about sa ESBI. Okay? But about sa kay Sir Robert Kiyosaki, siya kasi yung sumulat nito yung Rich Dad, Poor Dad. Okay? Doon niya binanggit yung tinatawag na cash flow quadrant. Merong 4 na paraan kung paano kumita. Okay? Meron 4 na paraan ha. Very important to ma-realize natin kung saan tayo dyan belong. Okay? You have a job, ito yung employment, nagtatrabaho tayo. Ngayon, like example, call center, agent, nurse, teacher, etc. Ngayon, pagdating sa employment, ito yung trine-trade mo, yung time mo para kumita ng pera. You work for money. Okay? Dito naman sa tinatawag nating, ba't nagduduble to? Yan. No work, no pay. Ibig sabihin, pag hindi ka pumasok, hindi ka nagtrabaho, nag-absent ka, example, nag-leave ka, no work, no pay. Kasi kailangan andun yung appearance mo. Yan yung employment. Okay? Dito naman sa self-employed, ito naman yung skills. Okay? Mayroong itong skills, like an example, small businesses din, like doctor, like nauna, sorry sa slide. Ayan. Ayan. So dito sa employment, ito yung mga kanina yung sinabi ko, mga call center agent, nurse, teacher, etc. And dito naman sa self-employed or small businesses, you own a job like doctor, lawyer, engineer. Okay? Yan yung tinatawag nating self-employed naman dito sa baba. Yan. Like yung mga maliliit na negosyo like sari-sari store, food court, or direct selling. Ibig sabihin, dito, sarili nila yung ginagamit nila para kumita ng pera. Okay? No work, no pay siya. Dito sa tsaka self-employed. Okay? Ibig sabihin, singleness. Ano yung singleness? Sila ang nagtatrabaho para kumita ng pera. Pag hindi sila pumasok, like example, yung doktor, meron siyang sariling clinic. Okay, self-employed yun. Wala siyang boss, pero may sarili siyang clinic. Ngayon, hindi niya maipapasa. Okay, hindi niya maipapasa yung trabaho sa kanyang secretary. Siya pa rin dapat ang magtatrabaho nun. Kaya kung nagbakasyon siya, hindi gumagana, wala pa rin siyang income. Okay? Kasi hindi niya maipalit yung profession niya sa secretary niya. Siya ang gagawa nun. Kaya trabaho pa rin siya ng trabaho. So ibig sabihin, no work, no pay pa din. Okay? Singleness siya. Okay? Naunawaan po ba? Ang sari-sari store, pag wala kang empleyado, walang tagabantay ng store mo, ikaw pa rin ang nagbabantay doon, ikaw nagbebenta noon, okay? Self-employed pa rin ang tawag noon. Kasi kapag wala ka, sinasara mo yung sari-sari store mo, ibig sabihin, wala kang income. Okay? No work, no pay. Okay? Kailangan maunawaan natin yun, no? Dito naman, business,
Ito naman yung merong sariling kang sistema. You own a system. Like fast food, house for rent, or etc. Okay? Meron ka ng sistema nito na kung saan ginagamit mo yung tinatawag nating duplication and law of leverage. Pinaparami mo na yung sarili mo through others. Okay? Ibig sabihin, you and your money works for you. Na kahit wala ka, you, pero yung money mo ang nagtatrabaho sa'yo. Like example, kumuha ka ng mga empleyado, yung empleyado mo, kumuha ka ng manager para mag-assist dito sa mga empleyado na to. Ang report na lang yung manager, tapos yung manager, ito boss, mga ganyan, ganyan. Okay? So kahit wala ka doon, sa business na yon, kumikita ka ba rin ng pera? Kasi meron kang tinatawag na law of leverage. Pero, kinakain yung big business, a big fish versus small fish. Ibig sabihin, like example, nagpatayo ka ng maliit na business. Like example, nagpatayo ka ng butika. Okay? Yung butika, meron kang sistema. Okay? Business mo yon, meron kang empleyado din doon. Okay? Kumuha ka ng tao, taga-benta. Ngayon, nung nakita nung big business, okay, nakita yung negosyante, oy, pwedeng magpatayo dito patayuan ko nga. Nagpatayo siya sa tabi mo ng mercury drugs. Okay? Ibig sabihin, mas kilala yung mercury drugs na ang laging binibitawan doon, gamot ay laging bago. Okay? Ano pa yon yung tagline nila? Basta, ibig sabihin, nakita nila, sa tingin mo, yung mga tao, saan kaya bibili? Tsaka yung mercury, mas mura pa yung paninda. Ibig sabihin, nakita nila, ay, dito na lang ako bibili sa mercury na to. Okay? Kaya ang nangyari, doon na, kinakain na ng big fish yung small fish. Yung butika, naging butiki na lang, lumiit ng lumiit, nawala, nagsara. Okay? Joke lang. Ganon, so nawawala, nalulugi. Kasi nga, wala nang pumupunta doon. So, ibig sabihin, yun yung business. Ito naman, investor, ito yung money works for you. Ibig sabihin, like example, yan, living an interest. Na kung saan, like example, bumili ka ng lupa, nag-put up ka doon, nilagay mo yung pera mo doon, after 2 years, okay, pag benta mo ng lupa na yon, nag-increase na yung value. Okay, kumita ka ng malaki. Like example, nagkumuha ka ng condominium kahit wala ka doon, hindi naman ikaw yung taga-tao doon, nirerentahan ng nirerentahan, okay, pera mo na ang nagtatrabaho para sa'yo. Okay? So, yun po, no? Maganda, mabilong tayo doon sa business and investor. Okay? So, pag-usapan naman natin yung mga pangarap natin. Yan, more on house and lot, no? Cars, travel, savings. Sabihin na lang natin worth 100 million. Yan. Nasusundan po. So, ngayon, sabi ng mga tycoon or kilala talaga ng mga multi-billionaire na business, mga negosyante. Okay? Like example, si Donald Trump and si Sir Robert Kiyosaki. Why we need to recommend network marketing? Okay, pag-usapan naman natin about network marketing na. Okay, kasi nakita natin yung pagdating sa business, kailangan mo din ng malaking puhunan doon eh. Okay? Pero ang pinakamaganda through IM Worldwide or network marketing, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula ka. Na kung saan, pwede mong simulan ng maliit pero kaya mong kumita ng malaking halaga. Okay? So dito tayo ngayon. Why we recommend network marketing? There are many benefits that network marketing industry offers those who wants more from their lives. Yan, sinabi na ng mga kilala at tycoon na mga multi-billionaire na business owner. Okay? What is MLM? Multi-level marketing or network marketing. Okay? So ito po yung bestseller pagdating sa books. Okay, maganda, makabili po tayo niyan. Okay, yung Law of Leverage and Rich Dad, Poor Dad. Okay, ang dami po kasing realization yung libro na yan. Okay? Matututo tayo pagdating sa financial and palago pa. So network marketing, it is a business model where
the distributor are compensated in both selling the products and the business opportunity. Okay, yun ang ginagawa natin through I Am Worldwide, di ba? More on word of mouth of advertising. Binebenta natin yung magandang produkto natin at the same time yung magandang compensation plan natin, yung business opportunity. Okay? Kinds of, yan. So, meron dito na tinatawag na kind of business. Ayun. So, alam naman natin kanina yung employed at saka self-employed. Ngayon, pag-usapan naman natin business. Why mas maganda yung network marketing? Why I Am Worldwide? Okay? Dito, merong business, like example, conventional or traditional business. Okay? Ito yung mga groceries or computer shop. Ang kailangan dito, malaking puhunan. Pag nagpatayo ka, example ng traditional business, like computer shop, kukuha ka ng rerentahan na pwesto, kailangan mo din ng malaking puhunan dyan kasi bibili ka nga ng mga gamit. Okay? Kukuha ka din ng tao dyan. Di ba? Na tagabantay dun sa lahat nung gumagamit ng computer na yan. Okay? Ngayon, sa business na yon, ang daming OPEX or operational expenses. Renta, okay, pasahod, kailangan mo ng malaking punan. Kung like example, computer shop, baka mababa na yung kalahating milyon dyan or 300,000. Kung talagang pang business talaga na maramihan. Okay? Umaabot ang laki ng puhunan yan. Okay? Pagdating naman dito sa franchising, like fast food, convenience store, milk tea house, alam mo yun, mga Starbucks, okay? Like Jollibee, McDonald's, ano pa ba? Yan, mga 7-Eleven, gusto mong mag-franchise, no? Kailangan ng puhunan dyan, malaki. Okay, nasa 20 million, 30 million. Meron na kasi ang sistema. Parang example, yung Jollibee. Yung Jollibee, kahit magluto yan ng magluto ng ilang, alam mo yun, ilang libo na mga spaghetti chicken, pare-parehas yung lasa, pare-parehas yung tsura. Kasi nga, meron siyang sistema. Yun ang binebenta pagdating sa franchising. Kaya mahal siya. Okay? Um, Kailangan mo talagang, alam mo yun, kaya mo din kumita ng malaki dyan. Example, nagbitaw ka ng 20 million to 30 million or more than pa pagdating sa pagpa-franchise. Pero yung income mo naman, sabihin na lang natin, 200 to 300,000 per month. Okay? Profit na yon, net na yon. Okay? Ganon po siya pagdating sa franchising. Pero wala tayong ganong kalaking puhunan. Okay? Sa I Am Worldwide, na kung saan, hindi mo kailangan ng operational expenses na alam mo yun malaki. Hindi mo kailangan ng kukuha ng empleyado, hindi mo din kailangan kukuha ng pwesto, hindi mo din kailangan ng ano pa, maghanap ng rerentahan na pwesto, di ba? So ibig sabihin, napakaliit yung puhunan. Okay, pwede kang magsimula, di ba? Meron nga tayong package na 5,600, di ba? Na pwede mong simulan na yung business mo through I Am Worldwide na kaya mong kumita ng malaki. Okay, meron nga nag-diamond sa atin, no? Na kumikita siya ng sobrang laki ngayon, nag-start lang siya sa mababang package. Okay? Ganun po siya, yung I Am Worldwide. Ngayon, pag-usapan naman natin, network marketing na. Okay? Distribution channel. So, ang negosyo natin, more on distribution. May produkto tayo, okay, physical, and meron din tayong yung complan opportunity. Ito yung conventional business. Ibig sabihin, ito yung pinaka-tradition pagdating sa mga negosyo. Like example, nagsimula sa 1 pesos, galing sa manufacture. Okay? From manufactured, may mga dinaanan yan. Ito naman, network marketing. Nauna yung ano ko, no? Slide ko. Yan. Nasusundan po ba? Pa-type naman po ulit ng 2. Okay, kung nakakasunod. May natututunan po. Pa-type naman dyan, I am learning. Okay, I am learning. Kung nasusundan po yung aking topic. Ayan. Okay. Ngayon, pagdating sa conventional business and network marketing, ito yung difference. Okay, napaka-importante ito, mentors, na makita mo yung difference doon sa ginagawa mong business na sa I Am Worldwide at sa ibang mga businesses. Okay?
Ngayon, pagdating sa conventional business, like example, 1 peso galing sa manufactured. Ngayon, may mga dinaanan yan, mga middleman. Ito yung pumunta sa mas malaking store, tapos yung parang example, ihalin tulad ko na lang sa work ko before, no? Ang business niya, yung gulong. Okay, mga tire supply. From manufactured galing China. Okay, yung gulong. Pagbagsak, pumunta doon sa yung company na yon. Okay, huwag na nating banggitin. Galing sa company na yon. Tapos, galing doon, so mas mura, so kumuha na siya ng income doon. Nagpatong na siya. Okay, since nagpatong na siya doon sa gulong na yon, may mga agent kasi yan doon sa trabaho namin before, binabagsakan yung mga small businesses. Okay? Ngayon, yung mga small businesses na yun, like example, pumunta sa province, may mas malaki pang business doon na pwedeng supplyan. Okay? Parang wholesaler siya. Okay? From wholesaler, manufactured galing sa big company, kinuha niya, tapos nagpatong siya, tapos nagpatong din tong wholesaler na to. Pagdating sa wholesaler, sinusupplyan niya pa yung iba pang mga store, na mga small stores. So yung stores naman, nagpatong din siya. Okay, kaya from 1 peso, mga dinaanan ng mga middleman, naging 5 pesos na siya. Pagbili mo as a customer, okay, 5 pesos na. Ganon. Ang network marketing from manufactured, I am worldwide na. Okay? From I am worldwide, kaya 50% discount mo agad. Okay, kaya kung ikaw, distributor tapos consumer ka pa, ibig sabihin ang laki ng discount mo. Okay, gumagamit ka na ng product, at the same time, pwede mo din gawing business, kalahati agad yung tubo. Ganon, from manufactured, I am worldwide na, ikaw na. Okay, distributor na. Kaya 50% yung discount, ang laki. Sa iba, alam mo yun, magkano yung discount? Mga, alam mo yun, uh, 10%, 5%, mga ganun yung mga discount. Tapos, from consumer na. Okay? So, napakaganda. Kaya kung maunawaan mo, ang network marketing, sayong-sayo yung income. Okay? Ang laki ng income mo. Kasi from manufactured, ikaw na. Di ba? So dito 30 to 60% na pupunta sa mga middleman bago pumunta sa pinaka tagatinda talaga, tas consumer na. Sa atin, okay, yun lang ang dinaanan. From ito, tapos ito, tas ito na, tas consumer na. Okay? So ito yung 8 reason kung bakit kailangan natin ang IM Worldwide. Okay? Yan. Number 1, you are the boss. Okay? Imaginein mo, pag nagsumali ka sa IM Worldwide, boss mo ang sarili mo. Okay? Meron kang personal freedom, yung income mo, hindi siya fixed. Like example, ginawa mo na to, wala ka ng ibang job, wala ka ng ibang pinagkakabalaan, kundi ang IM Worldwide, you are the boss. Okay? May personal freedom ka, tapos yung trabaho mo, pag trinabaho mo ng trinabaho, yung income mo, hindi siya fixed. Unlimited income. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung active income and residual income. Okay? Pagdating sa business natin. Ito, sabi niya dito, ang active income received from performing a service like tips, salaries, or commission. Okay? So, kapag wala yon, yung mga ganon, walang income, okay? Walang commission, walang tips, walang income. Active income siya. Ang residual income, ito siya. Ayan. An income that continues even after the work is done, it is making money while you are sleeping. Very important na maintindihan din natin to, mentor, sa IM Worldwide, sa business natin. Example ito, time, effort, and income. Sa una, 100% effort mo. Okay? Dahil kakasimula po pa lang sa negosyo natin sa IM Worldwide, yung alam mo yun, yung pagte-training, pagdidirect, yung pagpabebenta ng product, pagpapasali, ikaw lahat munang gagawa lahat. Okay? Lahat. 100% yung effort mo, okay? Buong buo, binibigay mo through IM Worldwide. Pero yung income, marirealize mo na parang walang nangyayari. Okay? Parang wala pag anong income. Pero grabe na yung effort na binibigay ko. It's normal. Okay? Normal po siya. Okay? Pag nagkaroon ka na ng member, nagkaroon ka na ng distributor, nagkaroon ka na ng left and right, mayroon ka ng katulungan.
Sabihin na lang natin dumating ka sa point ng 6 months mo, nagkaroon ka ng 5 left and right, so 10 na kayo. 11, pang 11 ka. So yung trabaho, nababawasan. Okay? Kasi meron ka ng katulungan. Hindi na lang ikaw yung nagdidirect, hindi na lang ikaw yung nagbebenta, hindi na lang ikaw yung nagte-train sa mga, alam mo yun, sa mga member, nababawasan. So 75% effort mo, pero yung income mo ay gumagaan. Okay? Kumikita ka na ng medyo okay-okay. 25% na. Ngayon, dumating sa point after 2 years, no? After 2 years, nagkaroon ka na ng may malaki ka ng grupo left and right. Na kung saan, okay, hindi na ikaw yung nagpapaprocess ng mga delivery, hindi na ikaw yung nagpapapiin, okay, ang dami mo ng katulungan left and right, para yung income mo. Okay, konti na yung effort na binibigay mo, yung 50% ang laki na ng kinikita mo din. Okay? And up to, alam mo, sabihin na natin nakapag-build ka ng left and right, mga leaders na. Okay, dumarating sa point, wala ka ng effort, pero dahil sabog na yung left and right mo, ibig sabihin ang dami mo ng mga member left and right na nagpro-produce na ng mga packages. Okay, nagpro-produce na ng mga nabenta ng mga sales products. Okay, tumatama na yung level mo, tumatama na yung alam mo yun, sales match mo. Okay? Yung income mo ang laki-laki. Pero yung effort mo konti na lang. Example natin, ang mother mentor natin, Mentor Precious Grace Capili, ang laki na po ng kanyang kinikita. Okay, million po yung kinikita niya per month, pero pwede siyang nagbabakasyon siya right now, pero ang laki ng income. Ibig sabihin, sabi dito, ang income that continues even after the work is done. Kasi, for example, si Mentor Peach, tinudo niya ng tinudo nung first year, nung second year sa ganitong business. Okay, third year, tinudo ng tinudo. Hanggang ngayon, kahit natutulog siya, may pumapasok pa rin mga income. Okay? So, napakaganda yung future natin pag tinrabaho natin ang I Am Worldwide. Okay? Learning po ba? So, you are the boss. In the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. It's normal po. Normal po siya. In the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Kaya kailangan mentors, maunawaan mo na ang network marketing, sa umpisa, andun lahat yung mga struggle mo, andun lahat yung, alam mo yung paghataw mo, todong sacrifice mo, pero magbubunga lahat yan. Ikaw yung magre-reap nun. Okay? Kaya wag kang susuko. Pangalawa, power of leverage. Ito, example, malapit na tayong matapos. Power of leverage is two option to earn. Example, ang first option is 250,000 for 30 days of work. Okay? Sino pong gusto ng ganon? 250,000 ibibigay sa'yo sa isang buwan na pagtatrabaho mo. Or yung second, ang kikitain mo, 0.01 centavo for a day which doubles up each consecutive day until it reach the 30th. Sino pong gusto ng option 1 at option 2? Pa-type naman dyan, mentors, kung anong mas gusto mo dyan. Babayaran ka ng 0.1 centavo kada araw, pero nagdodoble ito every day, consecutive day until it reach 30. Pa-type naman dyan, mentors. Yan. Check natin yung comment section natin. Ayan. Option 2. Option 2. Okay, mukhang nagbabasa ng Pocket Mentor or ilang beses nang nakapanood nitong ano, no? Why Network Marketing. Okay. Ngayon, yan, option 2. Okay, ito yung power of leverage. Example, in day 1, yung 0.01 centavo, okay, nag-times 2 siya. Okay, kaya mong kumita ng naging 0.02 na. Ngayon, after day 15, balisan natin, no? Day 15, yung nagdodoble lang siya per day. So, 81.92 times 2 na. Okay? Ngayon, after day, okay, bitinin ko kayo hanggang day 25. Okay? Ngayon, nagdoble siya ng nagdoble. Day 25, 83,886.08 nagta-times to ulit siya. Okay? Ngayon, automatic ang income mo dyan, 167,772.16. Hanggang dumating po sa point ng 30. Okay? Total of 10.7 million 400 at 10,737,000
and 418.23 centavo. Ang laki po ng difference pag nagdodoble. Sa IM Worldwide, kung nakikita natin yung power of 2 natin, okay, nagkaroon ka ng isa sa left, isa sa right, sa una, pwedeng first month, ang kikitain mo muna maliit. Pero habang tumatagal, no, na kumukuha ka ng tigda dalawa, 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 ang laki po ng income. Okay? Yun ang power of leverage. Yan. Principle of multiplier. Okay? So, sabi nga dito, no, sabi ni John D. Rockefeller, okay? I would rather earn 1% of a 100 people's effort than 100% of my own efforts. Okay? Parang mas madali nating maunawaan. Kung, like example, gusto mong kumita ng 100, kung hihiram ka muna, hiram mo na lang muna. Pag hiram ka sa isang, alam mo yun, sa isang tao ng 100, medyo malabo kang bigyan. Okay? Medyo ang hirap, di ba? Pag isang tao yung hiraman mo ng 100, ay, ang laki naman, mga ganon, etc. Pero kapag, example, 100 na tao, hiram ka ng tag-piso. Okay? Ang bilis kang bigyan, piso lang naman yan eh. Piso lang naman, piso, piso. 100 na tao yung naano mo, ang bilis mong makuha. So, ganun din dito pagdating sa income. Okay? When it comes sa incomes, mas magandang nagmumultiply ng nagmumultiply. Okay? So, very important yung tinatawag nating power of leverage. Okay? Dito sa IM Worldwide, kailangan paramihin mo ng paramihin. Okay? Yung kagaya mo. Yung distributor mo. Okay? So, power of leverage yan. Sa ano naman, sa hours of work naman, ito yung rate. Sabihin na lang natin, um, 50, top 50 pesos, income per day 400. 8 hours. Ngayon, imumultiply mo lang ng imumultiply yung magtatrabaho para sa'yo, magbibigay ng time. Okay? Ang rate per hour, ito, nasa 500,000, etc. na. Okay? Kapag nasa 10,000 hour ang nagtatrabaho sa'yo. Ibig sabihin, ang ganda ng negosyo natin. Okay, na I'm worldwide. Hindi mo din binabayaran yung member mo. Hindi mo pinapasahuran. Pero, still, okay, lahat ng pwedeng maging effort, ibig sabihin, pasok pa rin sa'yo. Okay? Kailangan paramihin mo yung sarili mo, yung time and effort mo through others. Okay ba yun? Yan. So, power of leverage, scenario 1, ang dami nito, no? Okay. Scenario 1, businessman with 30,000 employees. 30,000 times 8 hours per day. So, meron siyang 240,000 hours per day. Okay? 240,000 hours times natin ng 10 hour, 2 point, okay? 2.4 million pesos per day. Ang laki po ng income, no? So, dito naman, no, franchise business, 100 branches. So, ibig sabihin, about power of leverage po to. 100 branches, ang income niyan is 5% royalty fee. So, 1 million per month times natin ng 5%, may 50,000 royalty fee. So, 50,000 royalty fee times 100 branches, may 5 million siyang income. So, dahil mas maraming yung mga branches or franchise na na-accumulate. Okay? So, ibig sabihin, iba yung pagpaparami. Okay? Yung power of leverage. Lahat po ng mayayaman, okay, ginagamit po itong power of leverage. Okay? Ayan. So, duplication. Ayan. Hala? Sorry. Konti na lang tayo. Malapit na tayo. Diyan pa ba kayo? Ayan, pa-type naman po ng 1 kung andyan pa kayo. Okay. So, ito naman, power of leverage. Yan. So, duplication is the name of the game. Ayan. Okay, ang dami pang nagtatype. Thank you so much po. Ang negosyo natin, mentors, duplication is the name of the game. Hindi lang dapat ikaw ang nagbebenta ng barley. Okay? Hindi lang ikaw dapat ang, alam mo yun, nag-share ng IM Worldwide. Hanap ka ng taong kagaya mo. Okay? Hanapin mo yung kung ikaw grabe magsipag. Hanap ka ng ganun magsisipag. Kung gaano mag-direct, ganun. Hanap ka ng ganun. So, duplication is the name of the game.
So, number 3, bakit napaganda yung network marketing? Save time and money. So, dito, 15,000 per month times natin ng 12 months, 180,000. So, ito, total nito, like example, within 40 years, 7.2 million. Pero dito sa Worldwide, 200,000 per month times natin ng 12 months, 2.4 million times natin ng 3 years, 7.2 million. Sa labas, 40 years of working. Pero sa atin, pwedeng 3 years of working yung resulta ng pang 40 years of working. So, anong nasa-save natin? Time. Like example, si mentor Precious Grace Capili, okay, our mother mentor, kumita almost 60 million within 6 years pa lang dito sa Worldwide. Ibig sabihin sa labas, ilang taon na dapat tinatrabaho yon. Pero dito 6 years. So hindi lang yung income yung tignan natin or yung napundar niya or something. Ang tignan natin yung alam mo yun, na-save niya na time at money. Okay? Ayan. So, example dito, naka-save ng 37 years. O, saan mo ngayon gagawin yon? Okay, i-enjoy mo na lang yung life. Okay? Number 4, copy business. Ang pinakamaganda sa network marketing business is pakopyahan lang to. Pagalingan magkopya. Kung like example, nakita mo yung mentors mo, ganito yung ginawa. Nag-direct ng nag-direct, nag-build ng nag-build, nag-mentor ng nag-mentor, kukopyahin mo lang kung ano yung ginagawa niya. Okay? Para yung resulta niya, makopya mo din. Okay? So, be humble. Okay? Copy the process, not just the result. Okay? Kung like example, ginagawa mo na itong business na to, ang tinitignan mo ngayon, yung resulta ng mentors mo. Kung anong ginagawa niya. Kinopya mo ngayon. Andun na siya sa tinatawag na nag-aani na siya dun sa ginawa niya. Dahil yung ginawa niya nung una, talagang tinudo niya. Ngayon kasi, result na lang ng nakikita mo. Yun ang kinopya mo. Okay? Nung nakita mo nagbakasyon si mentor, nagbakasyon ka na din. Wala na. Okay? Nakita mong, alam mo yun, ito na yung ginagawa ni mentor, result niya na yun. Okay? Tinudo niya kasi. Ang titignan mo, ano kaya yung ginawa niya before? Paano siya nagsipag ng nagsipag? Okay? Yun ang kopyahin mo. Lalo pag ikaw is bago pa lang sa ganitong business. Okay? So, be careful who you copy. Okay? Napaka-importante din na yung kinokopya mo, kailangan papunta doon sa kung anong gusto mo at dapat related doon sa ginagawa mo. Okay? Marami kasing guro sa labas na iba naman yung perspective nila, iba yung, alam mo yun, yung ginagawa nila, magkakaiba yung linya. Okay? Kailangan ang kinokopya mo, yung nagne-network. Ang kinokopya mo, yung talagang gusto mong may marating. Yung, alam mo yun, may tapos na niya yung pangarap mo. Yun, tignan mo yung kung anong ginagawa niya, tapos ano yung mga ginawa niya before. Okay? Kasi dito sa Worldwide is a copy business. Okay? Pagdating naman sa pagpo-post, pagdating sa alam mo yun, pagma-market, pakopyahan lang dito. So kung sino yung magaling mangopya, siya yung ang bilis kumita. Okay? So network marketing versus traditional business, like example sa traditional business, pag kinopya mo yung sistema nung ano mo, kakompetensya mo na siya. Okay? Pero sa negosyo natin, okay? Pag kinopya mo, okay lang, di ba? So dito, like example, SM, 7-Eleven, Philippine Airlines, Robinson, okay? Example dito, kinopya niya lang din eh. Okay? SM, may Robinson siya. 7-Eleven, nagkaroon din siya ng mini stop. Philippine Airlines, nagkaroon ng Cebu sa Pacific. So, alam mo yun, copy business. So, sa negosyo natin, ganun din mga mentors, no? Number 5, equal opportunity. Dito talaga sobrang blessed tayo kasi kahit anong background mo or any walks of life, pwedeng-pwede ka sa negosyo natin. Equal opportunity. Kahit ano man yung pinagdadaanan mo, mayaman, mahirap, pwede dito. Walang discrimination. Okay? Yun ang kagandahan. No age limit. Ibig sabihin, kahit anong edad, pwede mo nang ipasok yung anak mo, 18 years old na, no? 19, pwede na dito. Okay, meron nga dito, nagtutok na batang-bata pa eh. Pinasok na agad, negosyante na. Okay? Alam mo yun, tinuturuan ng magnegosyo. Example, kahit ano pang edad, pwedeng-pwede. No requirements. Ang requirements dito, time and effort.
Na hindi lang yung puhunan yung pinakapuhunan natin, kundi pinaka-requirements din natin yung ibibigay mong time and effort. Kasi once na namuhunan ka lang, hindi mo trinabaho, sayang lang. Pero kailangan naglalagay ka din ng time and effort. Okay? So, no discrimination kahit ano pang pinagdadaanan mo sa buhay, kahit gaano pa kahirap ang buhay, pwedeng-pwede ka dito sa negosyong to. Equal opportunity. Okay? Ayan, all walks of life. Yan. And like example, ito po, no, dating truck driver. Pero right now, no, kumikita ng malaki. Okay? Nagkaroon na din ng car. Alam mo yon, kumikita na siya ng malaki, pero alam mo yun, pwedeng-pwede sa lahat. Oh, di ba? Sapphire Elite Executive. Okay, ngayon, negosyante na. Di ba? Ito naman, dating student. Okay? Pero ngayon, Sapphire Elite Executive, ang pinaka-latest niya na resulta is yung kanyang Ford Mustang na car o naka-sports car na. Dating estudyante. Okay? Ito naman po, PWD, actually, nalaman ko yung kwento nito, na-stroke siya. And then, ngayon po, ito na siya. Okay, kumikita ng malaki na through I Am Worldwide. Pero ngayon, natulungan ng Barley, nakakalakad na siya, na dating lantang gulay, pero right now, nagagawa niya yung business. Okay? Nakaka-inspire din yung kanyang story. Ayan. So, registered nurse from Kuwait, pero ngayon, grabe, nakailang sports car na to. Okay, kumikita na siya ng malaki. Diamond Elite Executive na din. Okay? Yan, and I think ang pinakaano niya is BMW Z4, I mean. So, supercar na siya. Ito naman po, dating architect from Dubai, ngayon po kumikita na ng malaki. So, any walk of life na kahit saan ka man nanggaling, okay, mayaman, mahirap, pwede dito. Wala kang alam, pwede ka dito. Alam mo yun, hindi mo tuloy niya, pwede ka dito. Okay? Sales agent from Singapore, ngayon po ang laki na ng kanyang kinikita. Okay? So, dentist by profession, napakaganda si Mentor Pim. Ayan. So, ngayon po ang laki ng kinita niya. Ang pinaka-latest niyang car, yung Mini Cooper. Diba? Grabe yung halaga din noon. Pero right now, kumikita po ng malaki through I Am Worldwide. Nagko-consistent top, okay, sa ano natin, community natin. Ayan po, no? So, ito naman po, dating freelance model, si Mentor ano po, ngayon po ang laki na ng kinikita niya. I think kaya niya na ata nag-iita ata nag 1 million per month na siya ata dito sa business natin. Pero I think ganun yung nagre-range na yung kanyang income. Okay? Ang pinaka-latest niya po, no, yung kanyang Porsche. Okay? So, ganun po yung business natin. Equal opportunity. Okay? Kaya pasabi naman, mentors, na pwede sa lahat. Okay, pwede sa lahat. Baka andyan yung kasama mo nagdududa pa na pwede ba ako dito, di ba? Ibig sabihin, pwede ka po. Any walk of life, o kahit anong background mo, anything. Time freedom. Okay, nag-overtime na tayo, no? Time freedom, pinakamaganda dito, nagkakaroon tayo ng time freedom sa negosyo natin through I Am Worldwide. Okay? Yan, skip ko na to. Ay, sorry, na-skip, no? So, ito, time freedom, medyo mahaba talaga itong topic na to, no? Pero thank you sa lahat ng mga nag-stay, no? Pero actually tapos na din tayo. Actually 8 na lang yung topic natin, so dalawa na lang. So yung time freedom, mentors, very important. Kasi kung ano yung ginagawa natin sa ngayon, yun ang nagbibigay sa atin na goal natin kasi magkaroon ng time freedom. Mas maraming time para sa family, mas maraming time pagdating sa, alam mo yun, sa family natin, sa kung anong gusto natin gawin sa buhay. Mas marami tayong time. Yan. So goal natin yan, mentors. Financial freedom, yan. About naman sa financial freedom, alam mo yun, makawala ka na sa debt or utang or loan or anything na alam mo yun, puro problemahin mo everything. Pagkagising mo, saan kaya ako kukuha ng ganito? Gigising ka, ano kayang, alam mo yun, pagkain or anything na gano'n, alam mo yun, walang financial freedom. Pero sa I Am Worldwide, tina-target natin magkaroon ng financial freedom na hindi ka na tumitingin sa price, tinitingnan mo na lang kung gusto mo ba yon, mas okay ba yung quality, di ba? Alam mo yung nagiging comfortable yung life, nagiging simple pag meron kang talagang financial. Yun yung freedom. So ang goal natin, yung freedom na kahit anong gusto mong kunin, pwede mong makuha. Tapos alam mo yun, hindi ka
sumasakit yung ulo or stress every day dahil ang hirap pag walang pera. Okay, naniniwala ka ba doon? Parang nagiging paralyzed na. Ay, napaparalyze ka, hindi ka makagalaw, na tumitigil. Okay? Tumitigil yung mundo mo pag walang pera. So ang goal natin, through I Am Worldwide, maging financial freedom tayo. Okay ba 'yon? Okay? So financial freedom, to, ayan, ang lalaki ng income per month. Dito sa negosyo natin, top 1 natin, kumikita na ng, nung tinignan, no, nire-review nung nakaraan, 8 million yung kanyang kinita more than in 1 month. Okay, saan ka makakakita ng opportunity na kayang kumita ng 8 million per month? 'Di ba? Ang lupit ng I'm Worldwide, 'di ba? Okay? So we are not born just to pay bills and die. Okay? So ang pinaka-goal natin, mentors, ma-enjoy yung buhay. Okay, magkaroon ng time freedom, financial freedom, na alam mo yun, na ipapasa pa sa generation natin. Okay? The idea is not to live forever, but to create something that will. Alam mo yon? Hindi lang kasi pag ginawa mo tong I'm Worldwide, hindi lang ikaw yung nababago. Pati yung pamilya mo at or yung future family mo nababago din. At yung next generation nagbabago din. Dahil lang sa decision mo na hinataw ng hinataw, alam mo yun, kung mawala ka dun sa rat race, tapos tinudo mo yung I'm Worldwide, nagkaroon ka ng, alam mo yun, maranging buhay, hindi lang ikaw yung nababago, pati yung lahat ng nasa paligid mo. Okay? So, ayun, so number 8, hope, help other people earn. So ang pinaka-goal natin, no, maging agent of hope. Nakita na natin yung ganda ng negosyo natin, I Am Worldwide. Napakaganda yung produkto, napakaganda na kayang bumago ng buhay. Yung, alam mo yun, kaya nga sinasabi ko na nga doon sa package eh, life-changing package. Na pag nag-avail ng package na yun, pwedeng mabago yung buhay. Okay? So, yun yung pinaka-goal natin, maging agent of hope, na mas marami pa tayong matutulungan ng mga tao na kumita, alam mo yun yung passionate natin. Okay? Na makatulong pa sa mas maraming tao na magbagyan ng pag-asa sa buhay. Na dati, ay wala na, no? Na wala na yung pangarap, nag-iisip na kung ano na ang gagawin, parang nag-stick na siya dun sa mind na okay, ganito eh, pinalaki akong mahirap, mamamatay akong mahirap, alam mo yung mga ganong banat. So, ngayon, nang nakita niya ang Worldwide, tapos ikaw yung naging way, ikaw yung naging dahilan. Okay? Nung napakita mo yung I Am Worldwide, kaya nung sinabi niya sa'yo, yan yung angel mentor ko. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam pag sinabi sa'yo nung tao na na-invite mo, angel mentor ka niya. Di ba? Kasi nakita niya yung, alam mo yung bagong pag-asa. Okay, ito na pwede po tayong bumili niyan, no? Yung Agent of Hope. Meron tayong cup, meron din tayong mga t-shirt, 'di ba? Kay BPI ka, no? Yan, Agent of Hope. So, ayun, the measure of one's life is not its duration but its donation. Ano yung pwedeng maipamana mo? Okay, anong maipamana mo sa family mo, sa mga alam mo, nasa sakupan mo, okay? Magbigay ka ng legacy. Okay? Hindi lang yung family mo, hindi lang alam mo yun, ang pinakamaganda sa M Worldwide kasi, natutulungan mo kahit hindi mo nakakilala. Okay? Ayun. So, yun ang pinaka-purpose natin. So, alam na natin yung purpose natin, share natin ng i-share yung I'm Worldwide kasi ang daming natutulungan. Okay? So, anyway, tapos na yung aking training. Ayan, pahaba tayo, pa-overtime tayo. Okay? Pero thank you so much po sa lahat ng nagbigay ng time, okay, na nakinig sa ating training. And hoping, no, mayroon kayong mga natututunan. Okay? Sabi ko nga, pag nagte-training ako, no, ibig sabihin, para ka lang kayong kumain ng isda, like bangos, di ba? Kunin nyo yung laman, tapos tapon nyo yung tinik. So, maybe sana po, may na-impart ako sa inyo, no? Ayun. So, bago natin i-end, pwede ba tayong mag-picture muna? Okay? Sa mga kaya pong mag-open ng cam. Okay, napa-overtime tayo. Ayan. Check ko muna. Wait lang. Ayan. Sino po mga makakapag-open ng cam? Ayan. Picture muna ako, no? Ako muna. Okay, gallery view na po tayo. Ayan. Ayun, dami palang napakagandang mga mentors natin. Okay. Ayan. So,
B-sign lang po tayo. 1, 2, okay na po ba? Nakapag-open na po ba lahat? Yan. 1, 2, 3. Yan. Mentors, picture. Okay. 1, 2, 3. Ayun. So, mga mentors, thank you so much po sa lahat ng nag-attend po sa ating training tonight and hoping may natutunan po kayo. So, end ko na po yung ating Zoom. Maraming salamat po and have a good day po. God bless. Bye-bye po. See you po ulit next time.